Ako po si kapatid na Lobel. Ito po ang aking asawa, si kapatid na Joseph. Galing po kami ng Australia. Nagbabakasyon po kami dito sa Tarlac ngayon. Umuwi po kami dahil meron pong napakahalagang milestone na nangyari sa buhay namin. At yun po ang isi-share namin sa inyo. Nung sobrang bata ko pa po, kasi hindi ko pa naman naiintindihan yung mga nangyayari. Masaya naman po kasi si Papa, komedyante po siya eh. Pero nung nagkakaisip na po kami, naiintindihan na namin kung bakit lagi sila nag-aaway ni Mama. Kasi si Papa mabisyo. College na ako, second year college ako nung nag-separate sila eh. Yun yung time na sinaktan niya si Mama talaga ng todo-todo. Tapos, tumakas si Mama sa bahay. Dinala niya ako. Nung tumakas kami ni Mama, hindi ko na siya kinummunicate. Kasi galit ako sa kanya. Sumisamba kami ni Mama lagi sa Catholic noon kasi very religious si Mama eh. Pero pagka niyaya niya ako, ayaw ko. Sabi ko kung may Diyos, bakit ganun? May time po na kinwestiyon ko siya. Kasi parang yung problema namin walang katapusan. Sabi ko, may Diyos kaya? Parang wala naman ako nararamdaman. Hanggang sa, nalimutan ko si Papa. Hindi ako humingi sa kanya ng kahit ano. Kasi ayoko siyang maging connect sa akin. Dahil sa galit ko sa nakita ko kay Mama. Kaya sobrang galit ko sa kanya dati. Maraming taon talaga na hindi kami nag-uusap. Kinasal po ako ng 2007. Simula po hindi na po kami nag-uusap. Hindi na po ako nagte-text sa kanya, ganyan. Pero alam ko pong namimiss niya ako. Kasi pag birthday ko, nagme-message siya, ganyan. Tapos sinisin ko lang po. Napunta kami ng Australia. Kinasal po kami, 26 ako. Siya po umalis. After a year po, sumunod na ako. So I was 27 po. Ngayon, may time na nakakilala kami ng bagong dating sa Australia na iglesia siya. Ngayon, pumunta kami sa pamamahayag. Sabi ko, sige, tara, punta tayo. Kasi mabait po yung tao eh. So ayoko naman siyang i-deny na ayoko tumanggi. Sabi niya, try daw namin magsamba-samba, ganyan. Tapos simula po nun sumasamba na kami doon. Kasi nakita ko yung may turo na naniwala sila sa isang Diyos. Yung iniiwasan kong religion, siya pa yung nagtuturo nung hinahanap ko. Pinapanata ko po yung pamilya ko, mama ko, tsaka yung kapatid kong dalawa. Kasi nga nalaman ko kung hindi kaya iglesia, wala kang kaligtasan. So gusto ko maligtas yung family ko, mababait po sila eh. Sabi niya, ba't di mo itry si Papa? Alam ko yung ugali ni Papa kasi. Yung natatak sa isip ko yung ugali ni Papa, pangit. Tsaka hindi ko po talaga ma-imagine na si Papa ang tatawagin kasi parang wala naman sa kanya yun. May nag-message po sa akin. Ang message niya, hello po, sabi niya, pwede po ba akong humingi ng tulong? Sabi niya, hindi po kasi si Papa niyo nagpadoktrina. Doon po ako nagulat. Sabi ko, si Papa. Niready ko muna yung sarili ko kasi parang kinakabahan ako. Nakakausapin ko siya uli after how many years. Tinawagan ko po si Papa. Sabi ko, Pa, samba ka ha? Sabi ko ganyan. Umiyak po ako kay Usip. Kasi after po ng pag-uusap namin, na-miss ko pala siya. Na hindi ko po na-realize dati. Nung nag-usap po kami, tapos nalaman ko na iglesia yung dahilan ng pag-uusap namin ulit. Naramdaman ko na na-miss ko pala siya. Na ayaw ko lang aminin. Tapos hindi ko akalain na iglesia pa pala yung maglalapit sa aming dalawa. Kaya sobrang, sabi ko, ang galing ng iglesia na Sep. Pinakalala niya sa akin kung ano yung nagtuturo na may iisang Diyos. Tapos ngayon, ipapakilala niya uli sa akin si Papa. Tapos sabi niya, Beng, umpisa pa lang yan. Sabi niya ganyan. Marami pa kayong moment na mag-uusap kayo ni Papa. Kailangan tanggapin mo na Papa mo pa rin siya. Sabi niya ganyan. Yan ang paraan ng Diyos para maging maayos ang lahat sa'yo. Yun nga, sabi nga rin ni Usep,
panata ka ng panata sa pamilya mo, hindi mo alam. May mas malaki pa palang ibibigay yung Diyos para sa'yo, yung hindi mo ina-expect. Sabi ko, ang galing talaga ng Diyos, no, Sep? Wala talaga imposible sa Kanya. Naawa ako. Gusto ko maging masaya siya. Mm. Sa tagal na panahon, hindi ko nadidinig boses niya. Mm. Yun. Nabigyan ko siya ng kasiyahan, nararamdaman ko masaya siya. Habang natutuwa siya, tinitingnan ko gano'n, masaya yung anak ko doon. Kasi nag-iglesia siya, feel na niya yung totoong happiness. Mm. Feel na niya. Meron taong natutuwa, masaya, pero hindi pa yung totoo. Eh siya ang reason kaya ako nag-iglesia. Dati sumusunod lang ako sa Kilobel. Dahil kasusunod ko ng kasusunod, samba ako ng samba, meron ako natutunan sa loob. So, hindi na dahil Kilobel. Dahil dun sa natutunan ko, dun ako nagko-concentrate. Ay, kwento niyo po yung yung bautismo po niya, Miss Ryan. Ito, Nag-viral pa. bautismo. Parang hindi kailan ba natin yung baptize? Sa 30. Okay, sige, tandaan ko. Sinusulat ko pa nga sa bahay. Punta na kami dun. Siyempre, nandun na ako sa loob. Sunod na ako sunod doon sa mga ayos ng pila, guys sa mapuan. Napatapad ako sa pintuan. Hindi ko alam, tumititig na pala sa akin to, wala akong kaalam-alam. Nakikita na kita pa. Ay, gano'n. Nung lumabas na, pupunta na kami doon sa pool. Baptismal. Pool. Namaya, nakikita ko na si Lubel. Okay. Ako naman, tanggap ko na makakap. Nung pagyakap, una to umiyak, nahawa na ako. First time niyo po magkita pa, no? First time, ilang taon. Umiiyak sa dibdib ko, pati Naiyak ka rin. Dab naman kita eh. Sunod na sunod, alalay niya na ako. Yung tagal na panahon. Nadinig ko yung boses ng anak ko. Boses pa lang, alam ko na eh. Nadinig ko lang siyang masaya. Ngayon po, binigyan kayo ng Diyos na makabawi. Ay, no late, no absent ako. Sa pagsamba. Lagi na ako nasa front. Nawala kasi po yung galit eh. So napalitan ng yung siguro masabi ko napalitan ng pagkamis ng pagiging tatay ni Papa. Yun ang namiss niya. Kaya nakikita ko sila kapag nag-uusap. Parang lagi ito excited makipag-conversation kay Papa. Dahil natutunan ko po kasi sa iglesia na kailangan meron kang mapagpatawad na puso, sinasabuhay ko po siya.